Welcome to Donmar TV News Channel. Senator Ronald Bato de la Rosa once again assured his presidential bid is final, but will still talk to the president before the substitution deadline on November 15. Meanwhile, another presidential aspirant hopes to form an alliance with the president's daughter. Meneles Moras filed this report. PDP Laban standard bearer and Senator Bato de la Rosa is planning to talk to President Rodrigo Duterte before the November 15 substitution deadline for the election aspirants. He said he is now ready to run, but as a close ally, he also wants to meet the chief executive about it. Anytime siguro pag may chance bago mag-15, bago mag-November 15. Depende sa kanya kung saan niya ako pwedeng i-meet. Basta importante. Kaya nga, cellphone lang sa mag-usap lang kami. Senator De La Rosa also wants to convince President Duterte to run for the Senate as he believes not only can he win, but he can also be a Senate President. Kung makumbinsi siya at tatatakbo siya, napakalaki ng chance na at sigurado naman ako talaga na mananalo siya pagka senador. Napakalaki ang chance niya na maging Senate President. Dahil nga, with him in the lineup, with him in the Senate slate namin, further mabuhos yung chances of winning ng the rest of our Senate slate, no? As for the camp of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr., he issued his latest statement when asked about the possibility of teaming up with Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Never naman ako nagsasara ng option eh. Sinasabi ko nga dapat hanggat maaari kung I don't burn any bridges, I don't take away any option, lahat ng maaring gawin, tignan natin hanggang talagang pag November 15 talaga wala na. Marcos confirmed that he asked for the presidential daughter's help in the elections, but clarified that his plan to run for president is final and will not be changed. Siguro ako lang ang medyo sigurado dahil ako tumakbo na akong bilang Pangulo, wala akong option na bumaba o wala na akong option unless mag-withdraw lang ako tapos wala akong bilang kandidato pero wala akong balak gawin yun. So sabi ko kung nagkakausap naman tayo, so sana humihingi ako ng tulong niya. Sabi niya kung di ka naman tatakbo, ako kandidato na. Sana makapagtulungan tayo. Just last weekend, Mayor Sara posted online a photo of her raising the hand of senatorial aspirant Mark Villar, to which Villar thanked for in a separate post. As for Partido Reforma standard bearer and Senator Panfilo Lacson, he indicated in his latest statement that he is ready to participate in any presidential debates, be it face-to-face or virtual. But he prefers in-person discussions for the Filipinos to know the candidates closely. Itong ihudi-puta na parin to, nasaan itong pare? Nasaan itong putang inang pare na to? Gago rin to Bugok na pare ito Nasaan na to? Yung naging kaaway ni ni Ayamidel, ito putang inang paring to. Nako, tayo? Lalo na ito. Ito, paparinig ko sa inyo yung boses niya muli Ito yung nagkasabi na to. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Tayong kaibigan. Baklang-bakla si Father. Sa Facebook Live na lang natin ipakita. Yan. Pakinggan niyo ulit si Father. Yan. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Tayong kaibigan na naman. Tayo ay nasa ikalabing... diba? Diyan pa lamang! Baklam! Ito pa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ito na naman. Yan. Si Father. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa muli, narito tayo para sa ating payong kaibigan. Diba? Pinagdiriwang po natin ngayong araw. Confirm niya na bakla. Diba? Bakla. Tsumutsupa ang paring yan. Diba? Yan yung nagalit kay Ayamidel. Kasi nga, makabongbong Marcos si Ayamidel. Ito naman, makaputang inan to. Makapekpek naman to. Makalene Robredong pakantok din to. Itong putang inan to. Itong si Father James.
Gascon na kupal. Oo. Kupal ang putang ina na yan. Yung pari na yan. Oo. Alam niya ito, ang daming pari na matitino na hindi naman talaga bastusin. Nadadama yung mga matitinong kaparian natin. Nadadama yung mga kapatid natin na pananampalataya sa simbahan dahil sa mangilan-ngilan ng mga demonyo na to. Nadadamay dahil sa kawalangian nila. Di ba? Nadadamay. Kaya po mga kapatid, maging paladuda po tayo. Hindi lahat po na nagsasabi na anak ni Kristo, alagad ni Kristo, ay totoong makadiyos. Karamihan po dyan, mga demonyo. Mga demonyo pong karamihan po dyan. Oo. Alam niyo po ito pa po ang bakla, nagkakaamuyan sa kapwa bakla. Ang bakla, makita ka lang na nagsasalita ka, at ikay naamoy. Ako, alam ko ang bakla, alam ko ang kauri ko, alam ko kung sino ang tunay na lalaki. Naaamoy ko kagad yan. Kasi ako, ang style ko, pamin ako Lalaki ang panggap ko, lalaking-lalaki ako pag sa kalsada. Hindi ako kumikinding-kinding. Kaya alam ko ang mga tilamsik, alam ko ang mga kilos, alam ko ang mga galawan, kung tunay kang lalaki o paminta ka, o tsumutsupa ka rin o nagpapahindot ka rin. Itong si Father James Gascon, nung nakita ko pa lang yung mga video niya, ay sabi ko, wala na, putang ina. Modelong charing din tong putang inan to. Oo, ito rin yan Ito talagang kanta niyan. Ito ang kanta niyan Ito ang kanta niyan. Ang kumanta nito, wala na, pumanaw na Oo, yan. Ito mayroon ako sa inyo ikikwento din. May mga pari din ako nakikilala. Alam nyo kung nalalaman ko na lang mga pari ang mga yan. Kasi pag tuwing araw, alam nyo, kahit ako galit sa simbahang Katoliko, pag tuwing araw ng Huwebes Santo, ang ginagawa ko niya, nagbibisita iglesia ako. Tuwing Huwebes Santo, nagbibisita iglesia ako. Alam nyo ginagawa ko? Dalaw ako dyan sa Metro Manila. Hindi rito sa Norte. Mas trip ko magbisita iglesia dyan sa National Capital Region. Capital Region. Diyan ang trip ko magbisita iglesia tuwing Huwebes Santo. Pag tuwing Friday ng gabi, alam nyo kung anong paborito kong bar na pinupuntahan ko pong bar? Diyan sa may Cubao. Oo. Alam nyo kung anong bar sa Cubao? Diyan po sa area ng Annapolis. Annapolis Street, Cubao, Aurora Boulevard. Alam nyo kung anong pinupuntahan kong bar dyan? Palawan 1. Palawan 1, Starlight. Alam nyo po yung Starlight sa Palawan 1, Palawan 2. Kilala ako dyan ng mga komedyante ng mga bakla nung araw. Alam nyo kung ano po yung bar na yan? Yung bar po na yan, bar po ng mga LGBT. Bar ng LGBT po yan. Sa madaling salita, kung hindi nyo nagigit sa LGBT, bar ng mga kabaklaan. Silais, paminta, straight. Nandiyan dyan sa bar na yan, yung Palawan 1, Palawan 2, at Starlight. Nandyan po ang mga bar na yan ng kabaklaan. Doon, labo-labo kami dyan. Labo-labo kami dyan. Bahala ka sa buhay mo. Kung anong gagawin mo dyan. Meron nga dyan. Alam niyo ba ito isang pare ng Santo Niño Church. Santo Niño Paris Hindi po sa may Tondo Yung Paris Press po dyan sa may Pandacan, Manila na Santo Niño. Yung simbahan ng Santo Niño sa may Pandacan. Alam niyo ba yung Paris Press niyo dyan? Bakla! Bakla! Yung parati nakasalamin na matangkad, bakla yan. Bakit ko nalaman bakla? Nakikita ko dun sa Palawan Bar Sa Palawan Bar, sa Starlight. Nagja-judge. Ang pakilala ng putang inang lalaking yan, nurse daw siya. Kaya ako na-booking na pari yan, putang ina, nung bisita iglesia, araw ng Huwebes Santo, abay nakita ko, nagmimisa, putang ina, bakla pala itong pari pala itong baklan to. Kasi po doon sa pinupuntahan kong bar, may kanya-kanyang drama yan. Pag pumunta ka sa bar, meron mayaman, may mahirap,
Yung mga tinatawag na na mga bakla na mayaman naman, pero napakakuripot. Alam niyo kung bakit ko nasasabing kuripot yung ibang bakla? Pupunta sa mga kabaklaan na bar, lalo na pag gay bar, yung isang boteng San Mig Light, kaya kong ubusin niya na walang isang oras. Alam niyo yung mga kuripot na bakla, na ayaw gumastos ng malaking pera doon sa mga gay bar? Yung isang bote, umaabot ng 3 oras. Patungga-tungga, paunti-unti. Paano? Nanunood ng sumasayaw sa mga macho dancer. Ganyan yung pare, dyan ng Santo Niño Church. Dyan sa may Pandakan, Manila. Yung bakla dyan dati. Nakakasabay ko yun. Yung bakla na yun. Pinatatagal nila. Alam niyo kung ano ang tawag dyan? Kilala ka kasi, bakla ka rin. Ay, alam mo, Mark, putang inang tumingin na naman ako dito sa Facebook Live. Ginang ina mo, Mark Esteban, yung ina mo, kinakantot mo ba? Pukin ang ina mo ka. Ikaw ba yung Mark Esteban na anak ni Steve Esteban na mukhang bakulaw na mukhang aso? Pukin ang ina mo? Ikaw ba yon? Yung taga-Antipolo? Putang ina mo ka. Lumayas ka dyan. Bullshit ka. Yung nanay mo, kantutin mo. Ang ina mo. Gago, layas! De, alam nyo, ito, may nag-comment na naman ng Mark Esteban. Ito yata yung mukhang aso Yung tatay niya na mukhang aso na Steve Esteban. Na nanghiram ng boots ko. Putang inang yan. Naalala ko na naman yung mukhang aso na Esteban na yan. Putang ina mo ka. Ito na naman. Alam niyo, pag tumitingin talaga ako sa Facebook, maraming kupal dyan. Ito na naman si Velasco Tulunghare, Topper, tang-ina mo kalbo, ipukin ang ina mo rin. Isa ka rin tang-ina ka, kupal, layas, tang-ina mo. Hindi ko hinihingi mga opinion nyo. Alam niyo, ito ang daming impokrito talaga sa social media. Really promise. Facebook Live, YouTube Live, ang daming tao impokrito. Alam niyo ba't ko nasabing impokrito? Putang ina mo ka, palamura ka, bastos ka. Yung mga ganun ka nga. Pero nanunood sa akin. Diba? Magko-comment pa dyan. Bastos ka talaga, kalbo. Putang ina. Bastos pala ako. Alam niyo ko ako pag ang isang vlogger, hindi ko gusto ang ratsyada ng isang vlogger. Alam niyo ginagawa ko? Di na. Hindi ko na pinapanood yan. At iniiwasan ko ang isang vlogger pag alam ko na hindi ko gusto. Ganun ako. Dapat ganun din kayo, mga putang ina ninyo. Lalo yung mga nagko-comment, tagalit sa akin. Dahil sabi niyo, bastos ako, wala akong respeto. Alam niyo sa ginagawa niyo, pinapakita niyo lang kung gaano kayo kaiho di putang mga puki ng ina ninyo. Kung gaano kayo kapendeho, kung paano kayo kabugok, ganyan din kauri ang pagkatao ninyo, mga puki ng ina ninyo. Ganyan kayo kaundot, ganyan kayo kagago. Tama ang sinabi ni Atty. Larry. Yan, ganyan kagago ang mga animal. Ganyan kaugo ang mga tao ito nga, mga nagkasabi sa akin na bastos daw ako, ganito daw bunganga ko. Alam nyo, simple lang ang sinasabi ko. Kung ayaw ninyo ng aking mga live, ayaw ninyo ng aking sinasabi sa mga live, wag ko kayong pupunta. Wag ko kayong manunood sa akin, wag ko kayong sa akin. Kasi, una-una, ang sabi ko nga po, hindi ako yung vlogger na nag-iipon ng views. Hindi ako yung vlogger na gustong kumita. Hindi po ako ganon. Hindi po ako yung vlogger na tipo. Saan na yung pala lingkuan? Sandali guys Hindi po ako yung nagbablog para kumita sa social media. Hindi po ako vlogger para sumahod sa YouTube. Dahil ang pamilya ko po, pinapakain ako. Okay, nakabukas pala si Perko, hindi ko alam. Ngayon ko lang napansin, hindi ko nakita sa YouTube. Hindi po ako yung tipong vlogger na para kumita, magla-live, mag-YouTube. Hindi ho.
Hindi po nagkukulang ang pamilya ko para ako'y paktustusan ng aking pang-araw-araw. Sobra-sobra po ang pinapakain sa akin ng pamilya ko. Kaya doon po sa mga kupal na galit na galit sa akin, alam nyo, tigilan nyo yan na magpakatanga. Tigilan nyo yung mga kaungguyan nyo. Tigilan nyo yan. Alam nyo, sabi ko nga, totally